ay naka-inline sa ating pong anniversary, ano? Yung ginagawa na, yung nalalapit nating anniversary. Para ma-experience natin itong mga bagay na ito, dapat po mga kapatid, we truly encountered our Lord Jesus Christ. Dapat po nakilala natin, yung talagang meron tayong intimate relationship sa ating pong Panginoon. Pwede mo bang tanungin yung katabi mo, kilala mo ba si Jesus? Tanungin mo. Ayan. Tanungin mo uli, di nga. Praise God, ano? So, alam niyo mga kapatid, ano, ang ano natin dito, dapat, kumbaga, para maano natin, yung sinasabi natin, goodness of God, dapat meron tayong intimate relationship sa ating pong Panginoon. Pero tayo, mga Pinoy, mahilig tayo doon sa mga tipong, yung padrino. Yan ang ano natin yung nature natin na minsan, pagka may lalakari ka isang bagay, may kakilala ko dyan. May kakilala ko dyan. Si ano ba? Kilala ko yan. Minsan nga, kahit di mo kilala direkta, sasabihin mo, kilala ko ganyan ang Pinoy Mahilig na, alam mo yun, yung may padrino. Mahilig na, thank you. Mahilig na, i-ano yung mga kakilala nila. Amen? Kaya nga minsan akala natin dito, no? Baka mamaya si Lord, di natin talaga kilala. Mas kilala pa natin yung kakilala natin kaysa sa Lord. Amen? So, ngayon pag-uusapan natin is about yung generosity. Pero bago tayo tumungo sa ating pong sa generosity, mga kapatid, tingnan muna natin itong isang ano na to, no? Yan, nawala yung ating slide sa ano. Tingnan natin yung Jeremiah, chapter 9, verse 23 to 24, mga kapatid. Tingnan natin muna ito. Sabi po dito, yan. This is what the Lord says. Let not the wise boast of their wisdom, or strong boast for their strength, or the rich boast of their riches. Tingnan nyo mga kapatid. Yung second slide natin, yan. Tingnan nyo yung tatlong bagay na yan. Ano? Sabi diyan, this is what the Lord says, let not the wise boast of their wisdom. Wisdom or the strong boast of their strength, yung kanilang kalakasan, or the rich boast for their riches. Tatingin nyo, sino po ba dito yung mayroong gantong tatlong klase ng katangian? Ayan. Yung wisdom, yung strength, at saka yung weakness, yung riches. Sino po yung meron dito ganyan tatlong katangian? Maybe meron, di ba? Meron yan. Pero sabi ng Lord, let not the wise boast. Let not. Sabi nga ganon. Tingnan na ito mga kapatid. Ayan. But, sabi ng Lord, let the one who boasts, boast about this, that they have the understanding to know me. So yun yung ano ng Lord Hindi yung kakilala. Kasi minsan tayo parang ang feeling natin, oy, kakilala ko yun, mas malakas ako dyan sa ano na yan. May kakilala ako sa immigration. Ay, mas okay yan.
ilapit natin doon sa kakilala ko. Amen? Pero minsan, nakakalimutan na natin na hindi dapat yun yung ano natin. No? Sabi ng Lord, kung gusto mong magyabang, ito ang dapat mo ipagyabang, sabi niya. Sabi niya, that they have the understanding to know me. Kaya nga kanina, tinanong natin talaga bang kilala mo si Lord? Kilala na ba natin si Lord? Amen. Amen. So, ayan. So, ngayon, pag-usapan natin mga kapatid, kasi minsan ito yung thinking, no? Ito yung thinking ng mga tao. They have, kumbaga, mentality, thinking about yung tawag dito. Minsan kasi yung ating blessing na nahihindrance dahil sa mga ganitong klase ng thinking. Amen. So ngayon, ito yung two schools of thought. Ngayon, mga kapatid, tingnan natin 'to. Una, yung poverty mentality. Amen. Ito yung mentality ng tao na parang sa tingin nila, the more pious they are, mas nasa kanila yung ng Panginoon. Nasa kanila yung blessing ng Lord, ano? So, ito yung poverty mentality. The more pious or the poorer you are, the closer God is with you. Ganito yung thinking ng iba Na parang, pagka hayaan mo sila, mas tayo sa Lord. Yung mga yan, medyo hindi ng Panginoon yan. So, feeling ng iba, ganito, na mas malapit sila sa Panginoon kaysa sa ibang tao. Amen? Meron namang isa mga kapatid, ito pa, yung isa is yung work mentality. Yung work mentality, balik tayo dun sa poverty mentality mga kapatid. Ito yung minsan, ang tingin nila sa Panginoon parang hindi kayang ibigay ng Lord yung kanilang gustong ibigay, yung gustong hingin sa Panginoon. Parang feeling nila ang Lord, kuripot. No? Parang hindi kayang ibigay sa kanila yung hindi hingi nila. Meron nga akong napakinggan, mga kapatid, yung nanay, nanghihingi ng baon, yung anak. Sabi ng anak, Nay, baon ko, 50. Sabi ng nanay, 40. Ang laki naman ng 30. Anong gagawin mo sa 20? Ang hirap nga kumita ng 10 Eto 5. So, sabihin, yung cut ng tinitignan kasi natin minsan si Lord parang ganito no? Na parang hindi kayang ibigay ng Lord yung alam mo yon, yung gusto nating hingin sa Kanya, no? Isa pa po, yung sumunod yan, yung work mentality naman. Work mentality na feeling mo parang kailangan mong paghirapan o meron kang kailangan gawin para i-bless ka ng Panginoon. Di ba? So yan, feeling mo, you have worked hard for your blessing. Kailangan mong kumbaga, pagpaguran yung blessing ng Panginoon. Parang, ang tingin mo sa Panginoon parang parang si Santa Claus. Di ba? Minsan ganyan natin Kala mo si Santa Claus ang Panginoon na siya yung naglilista ng naughty at saka nice. Di ba? Parang tingin mo ganyan Pagka sinabi ng Lord, ito, bibigyan ko ng blessing to. Pero ikaw, hindi maganda yung ginawa mo ngayon. Hindi, babawasan ko yung blessing mo. Tingin natin ganun Tingin natin ang Panginoon, parang ganun ang attitude. Amen? Pero hindi po ganun ang Panginoon, mga kapatid. Kasi itong mga bagay nito, like for example, itong poverty mentality, mga kapatid, ang binibigay po nito is false humility. Kumbaga parang sa iyo na okay lang ako. Okay na save ako. Hindi na ako hihingi ng blessing sa Lord. Tama na ito. Parang sa iyo feeling mo na sa kabila ng ginawa ko, medyo kailangan ko pa bang humingi ng Lord? Kailangan ko pa bang humingi ng blessing? So ganito yung false humility. At sa kabilang side naman, yung work mentality, mga kapatid, ang naman dyan is yung sense of entitlement. Parang sa tingin mo, yun nga, kailangan mong entitled ka dun sa blessing ng Lord kasi nga, ginawa mo yung mabuti o ginawa mo yung dapat gawin para ka i-bless ng Panginoon. So ganito yung tingin
natin minsan sa Lord. Ang bottom line nito, mga kapatid, ang root nitong poverty mentality at saka itong work mentality, isa lang po ang root niyan. Yan, yung pride. So, parang sa'yo, talagang hindi ka mabe-bless dahil hindi mo pinagpaguran. So, ito yung, alam naman natin, pride is a sin. Amen? Kasalanan yan. Na parang sa'yo kumbaga ang tingin mo sa sarili mo, ikaw lang yung may kakayanan para i-bless ka. Another thing, mga kapatid, is about yung prosperity gospel. I don't know kung naririnig nyo na itong prosperity gospel. Ang mindset po kasi nito, that God will give us whatever we want. Kumbaga, pag humingi ka, yung parang ang dating yung naka-inline yung mundo doon sa kung ano iniisip mong positibo. Yung basta isipin mo lang, mangyayari itong bagay na ito. Mga positive thinker. I remember binigyan ako ng amo ko ng ganitong klase ng libro. Yan. Yung Secret. Totoo po, pag binabasa ko yung libro na yan, talagang ang ganda ng ibibigay sa iyo. Yung ikokondisyon, yung iyong mindset, dahil talagang puro positibo. Dapat ganito lang ang gawin mo. Pero wala po dyan yung teaching about sacrifices and sufferings. Hindi tinuturo. Walang kumbaga, talagang puro positibo lang. Parang ang dating, kahit anong hilingin mo, kahit makasalanan ka, ibigay pa rin ng Panginoon sa iyo. Parang ganun ang dating, no? Kaya nga ito, tingnan nyo to, sabi ng isang lalaki, Lord, sabi niya, bigyan niyo po ako ng girlfriend. Sabi niya ganun, mabait, maalalahanin, loyal, faithful, at maalaga. So, bali 5 lahat, Lord, Sabi niya. So, 5 yung babae, 5 yung girlfriend na gusto niya. So, I mean, ito yung mindset nitong mga ganitong no? Natingin nila, kahit mali, kahit dahil basta positibo at isipin mo lang na ibibigay sa iyo ng Lord. So, ito po yung mga mentality, no? Yung una, yung poverty mentality. Ikalawa is yung nagbibigay sa atin ng false humility, which is the root is pride, and another is yung work mentality, sense of entitlement, and yung generosity, prosperity gospel. So ang mindset niyan, pagka yung tingin mo inline lahat ang mundo sa gusto mo mangyari, makukuha mo yung blessing na yon. Pero ang tanong, so what is the right perspective? Kumbaga, ang tanong dyan, ano ba yung right perspective about God's generosity? Yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Yan ay patungkol doon po sa ating text for tonight. It's about yung Psalm 65. No? Ang Psalm 65 po, kung pag-aanahan natin, pag-aaralan natin mamaya, ito po ay about during yung harvest time sa Israel. Kasi nga, mostly, dito sila mga farmers yan. Sila noon, So, harvest time, piyesta, pag binibigkas nila itong psalm, nagre-rejoice sila. Talagang tawanan, awitan, sayawan. Ito, yung senaryo, ito po yung ng psalm, dahil ang God ay nagbigay ng tubig, patubig, just like what happened, kay Moses, di ba? Kilala niyo po ba si Moses? Ayan, yung gumawa ng ark. Di ba? So kilala niyo si Moses, di ba? So di ba si Moses yung sinabi ng Lord na kausapin mo yung bato, mag-flow ng tubig. Pero ginawa nga ni Moses, pinuktok niya yung bato pa, pwede mo naman kausapin, pinukpok mo pa. Pero then nagkaroon ng ito yung scenario dito po sa Israel during harvest time. Talagang sila ay nagse-celebrate. Pero yung kanilang mga karatig neighbor country o nations, ang ginagawa po nag-worship din yan sa mga kanya-kanyang god nila. Nag-worship sila sa kanya-kanyang god nila, So, ibig sabihin, parang sa kanila, for them to visit by their gods or to appease their God,
mag-o-offer sila ng kung ano-ano. Minsan, i-offer pa nga nila yung kanilang mga anak o yung kanilang anak. Amen? Yan po yung during the time of ancient times. At isa pa po, mga kapatid, yung pagsasacrifice nga ng kanilang, ng kanilang mga anak, isa yan. So, ang mentality, parang ang dating gusto nilang ma-appease yung kanilang Diyos. Amen? Meron pang isa, mga kapatid, kung iisipin natin dito po sa ating pong modern age, modern natin, ano ba yung pwede nating i-sacrifice sa buhay natin kung gusto mong ma-achieve yung success? Sometimes, di ba? Parang ang tingin mo tawag dito? Ang tingin mo, pwede mong hindi, wala pa yung natin, Ito pa isa. Ayan, yung fertility gods. Meron din sila mga fertility gods. Amen? Na, ayan, yung sinasabi nga natin, mag-o-offer sila, iba-iba yung gods nila, para yung kanilang crops, ayan, iba-ibang gods yung pagdadasalan nila. Amen? So ngayon, sa modern age, eto na. Dito tayo sa modern age natin. Yung success. Ayan. Kung ikaw, sa tingin mo, dito sa age natin na to, para ma-meet mo itong success na to, you have lots of sacrifices. Amen? Para ma-meet mo itong success. Ano ba yung mga pwede mong i-sacrifice para makuha yung success? Ayan. Yung iyong time, yung iyong health, at saka yung iyong meaningful relationship. So minsan talaga hindi po masama yung bagay na ito. Pero minsan, parang nasa-sacrifice na itong mga bagay na ito. Amen? Para lang sa iyo, your projection is to meet your success. Amen? Walang masama sa pagiging successful Pero dapat ang bottom line doon, pagka nandun ka na doon sa success, walang ibang mapipraise kung hindi ang ating po Panginoon, hindi yung sarili mo. Amen? So, ito yung sinasabi natin na pag-aaralan natin na ano nga ba yung right perspective about God's generosity. So, ito na yan. Ito po yung sa ni David, sa story ni David, mga kapatid. Kasi minsan pagka nakakalimutan natin or we're thinking of ourselves na tayo yung naging successful, minsan nawawala yung ating gratefulness sa ating pong Panginoon. Amen? Kasi parang feeling mo, nagawa mo yung isang bagay na yun dahil sa iyong ability. Amen? So yan yung mga bagay na dapat mapag-aralan natin ng husto dito po sa buhay ni David. Gusto niyo bang malaman kung ano po ba yung generosity, paano na-display ng Lord yung kanyang generosity? How is God's generosity displayed? Gusto ba na ninyo malaman yan? Amen. Sige, tayo po muna ay manalangin. Panalangin natin sa Lord. Lord, salamat po, Panginoon, sa gabi na ito, Lord God, and praying, Lord, sa gabi na ito, Panginoon, patuloy po na samahan mo kami, O Lord God, through the words, O Lord, na amin pong kaaralan ngayon, Panginoon. Lord, sa buhay ni David, O Lord God, turuan mo kami. O Lord God, how are we going to praise you, O Lord God, and amin pong mga bagay, Lord, na hinihingi, Lord, alam namin, Panginoon, na hindi po ito lingid sa iyo, Panginoon. You are a generous God na kaya mong ibigay, Lord, ang lahat ng bagay. Maging sa amin pong mga hinihiling, Panginoon, Lord, patuloy na ikaw po ang alam namin na magpo-provide ng mga ito. But Lord, sa ngayon, Lord, turuan mo kami, O Lord God, how are we going to entrust everything to you and through the life of David, O Lord God, to see, O Lord God, that your goodness and your generosity, Lord God, ay patuloy namin mararamdaman. Lord, maraming salamat po muli, Lord, at gamitin mo ako, Lord, as a mouthpiece, O Lord God, as an instrument to convey your words. At higit sa lahat, Lord, ang pangalan mo, ang amin pong maitaas sa amin pong kalagitnaan. Lord, maraming salamat po muli. We give you back all the glory and praise. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan po muna natin ang Panginoon.
Alam niyo mga kapatid, dito po sa binasa natin, David's perspective, it's all about God. Di ba? Parang sa kanya, nung time yung nabanggit nga ni Pasbam last week about David, yung goodness ng Lord, kahit nandun siya sa pinaka mahirap na part ng kanyang yung sitwasyon ng kanyang buhay, still pointing on to the Lord, to God. Dahil dito po, una, ang natin dito is about, yung provision. Sabi sa Psalm chapter 65 verse 9, you visit the earth and watered it. You greatly enrich it. The river of God is full of water. You provide their grain, for so you have prepared it. So, ang Panginoon, mga kapatid, una, kasi sabi ko nga sa inyo, itong scenario na ito, sila nagse-celebrate sila. Kaya nga nabanggit ito ni David. Kasi yung mga sabi ko nga, yung mga karatig lugar nila, nananalangin sila, nag-worship sila sa kanilang mga gods to appease their God para dalawin sila ng Panginoon nila, ng kanilang God, kung sino man yung God nila. Dahil sabi nga, iba-iba yung God nila. Pero dito sinasabi ni David, you visit the earth, you greatly enrich it, the river of God's full of water, you provide their grain, so for you have prepared it. So, sabihin, sa kanila, bilang mga farm, mahalaga po. Mahalaga po yung ulan. Amen po ba? Mahalaga yung ulan sa kanila eh. Kasi, itong mga gods na ito, yung mga nagdadasal dito, ganun ang kanilang ginagawa. Nag-offer sila para po bigay ng God nila yung kanilang hinihiling. Pero dito si David, sinasabi niya na that God is so generous, you visit the earth. Kasi parang sa kanila, mag-alay ka man ng ano ba yung inaalay natin pagka gusto mong umulan? Alam ko dati, sa amin nun, pagka gusto mong umulan, naglalagay ka ng itlog sa altar. Alam niyo yun, yung ganung dati. Mga dati ka, hindi nyo na. Dati po, kung gusto mong umulan, maglalagay ka ng itlog sa altar. Pero kahit na anong itlog ang ialay mo, hindi uulan. Dahil alam ni David yan, na magtatumbling ka man, magtatalon ka man, kung hindi ibibigay ng Panginoon, hindi mangyayari yan. Pero sa kanya, kilala niya ang Lord. Ito ang sinasabi ni David. Next, sabi niya rito, you drench the plowed ground with rain. Ito nga yung sinasabi natin. Melting the clouds and leveling the ridges. You open the earth with showers and bless it with abundant crops. So, sa kanya, kilalang-kilala ng Panginoon that ibibigay ng Lord yung kanilang hinihiling na ulan. Amen? So, sa kanila, mahalaga yan. Mahalaga po yung pag-ulan, mga kapatid. So, ang po dito, mga kapatid, kahit na, yun nga, sinasabi natin, kahit na mag-sacrifice yung iba, kung hindi naman ibibigay ng Panginoon, hindi ibibigay yan, So, isa pang verse na pwede nating i-edit dito, mga kapatid, etong isa, maganda to. You crown the year with your bounty. Ito. Your wagon, trucks overflowed with abundance. Ngayon, ang tanong mga kapatid, sino ba po dito yung naniniwala pa doon sa year of the... Ano bang year ngayon? Wala nakakaalam? Ayan, may mga ganun, di ba? Year of the dragon, year of the rabbit. Ayan. Yun. Yung sinabi ni Brother Bal, year of the monkey. Sino ba yung year of the monkey dito? Sino? Year of the monkey. Ayan, Yung year of the monkey, hindi mo taon ngayon. Ayan. Pero alam niyo mga kapatid, ang dito is, you crown the year with bounty. Ibig sabihin, every year, it's God's year. Hindi po year of the... Wala pong kinalaman yan. Maniwala kayo. Hindi po totoo. Yung mga sinasabi na ganyan na, sabi ko nga, ang daming pa, ang daming pa, alam niyo yung paswerte?
kung kayo po ay isang, kumbaga naniniwala sa mga Chinese, natira po, ako po ay taga-Tondo, halos malapit yan sa Binondo. Ang Tondo, tatawid ka lang ng rekto, Binondo. Ang Binondo, pagdating mo po dyan, Chinese na po yan, community. So ang dami dyan, pag pumunta ka, iba-ibang klase. Merong palakang may subo ng coin, di ba? So anong kinalaman nun? O yun, sinasabi ni Ate Maribig, yung pusang hip-hop. Yung ganun yung pusa, di ba? So wala po di ba? Meron pa yung puno ng marami yung puno ng dalandan ba yun, di ba? May puno. Alala ko, meron kami dun eh. Ang bigat, mga kapatid. Nung nalaglag yun, talagang basag yung semento, yung tiles namin. Talagang, so ang dami, Maraming mga, hindi po ito, yung, kumbaga, blessing, hindi dito. Nanggagaling yung blessing natin, mga kapatid, And it will always put us in an idolatry. Amen? Magiging yan magiging idol mo yan Kaya na lang sa amin, bilang pagka may nagpagawa ng may nagpagawa ng plano ng bahay. Bilang isang arkitekto, ang numero unong kaaway po ng arkitekto, mga feng shui master. Totoo. Kasi ang gumawa ka ng plano, pinag-aralan mo yung flow, tapos biglang sasabihin ng feng shui master, nako, hindi ganyan dapat yung iyong pinto nandun sa north. Dapat hindi yan sa south. Kasi kung hindi, naku, walang blessing na papasok sa iyo. So ngayon, sisirain ngayon ng feng shui master yung plano na ginawa mo. So kaaway na arkitekto yan. So ito minsan yung ito minsan yung meron pa isa meron kaming isang kliyente noon, sabi niya, ang anak niya po 5 na. Ngayon, imagine nyo, sabi ng feng shui master, yun daw pintuan niya, dapat, hindi daw, kumbaga, ang height meron kasi silang metro Ang metro nila, merong mga red lines. Dapat, yung height ng pinto, umabot doon sa red na required ng feng shui. So imagine nyo, nakagawa na kami ng pinto according to the standard height ng door. Like for example, usually we're going to do 2.10, 2.4, 2.6, or full height door. Pero, yun, talagang sabihin mo na, standard mo ay 2.4 door sa mga malalaking bahay, talagang gusto nila, malalaki yung pinto, sasabihin sa iyo ng feng shui master, dapat ang pinto mo 2.35. Sabi na, babawasan mo pa ng 5 cm yung pinto. Bakit? Anong rason? Kasi sabi niya doon sa kliyente, doon sa may-ari, kasi po, hindi na daw siya magkakaanak. Sabi ng kliyente, muna, hayaan mo nang hindi ako magkaanak kasi 5 na nga yung anak ko. Alam niyo mga kapatid, ito kasi minsan yung minsan, born again na nga, naniniwala pa sa mga ganito, Pinaniniwalaan pa yung mga ganitong bagay. Kaya minsan sasabihin, no, pastor, lang naman kumbaga kay Lord pa rin naman ako wala namang mawawala. Merong mawawala, mga kapatid, Sabi nga sa Bible, Lord of all or not at all. Amen? So, hindi mo pwedeng i-compromise yung iyong faith, yung iyong paniniwala sa Panginoon. Sino ba dito yung magagandang lalaki at magagandang babae? Yun. Amen? Alam nyo, ang sarap pagka sinasabihan ka ng ganyan, di ba? Pag sinasabihan ka ng, uy, ganda mo naman ngayon. Maganon ka pa inborn daw. Pero alam nyo, pag sinasabihan ka dapat ng ganyan, dapat, pag sinabihan ka ng ganyan, uy, ang ganda mo naman ngayon, ang ganda naman ng aura mo. Hindi, ganyan talaga pagka-anak ng Diyos. Amen? Di ba? Kasi, parang ang dating, kinukuha na kagad yung credit sa Panginoon. So, ang kailangan daw po natin, ang default natin is always sa Panginoon. Hindi dito sa mga gitong bagay. Minsan nga, merong nahulog ka o natapilok ka sa isang lugar. O sabihin na natin, naglalakad ka, natapilok ka.
pagtapilok mo ganun, sasabihin mo na lang siguro, hindi ako nag-pray, kaya ako natapilok. Ano kinalaman ng pagkatapilok mo dun sa... lahat ina-align natin dun sa bagay na ano, no? Pero, alam niyo mga kapatid, hindi po ito yung ano. Kaya nga sabi ng Lord, ano, sabi po dito, okay, wala yung aking slide. Ayan. Yan. So you crown the year with your bounty, your wagon trucks overflowed with abundance. So every year, mga kapatid, it's the Lord's year sa atin po. Kaya huwag kayong maniniwala doon po sa mga sa mga pungsoy. Kasi ang mahal po ng bayad niyan eh. Sino po yung nakapagpapungsoy na? Wala pa, no? Pero alam nyo, sa mga ibang lalo na sa mga ibang malalaking commonly, ang dyan is yung mga mayayaman. Yung mga businessman. Kasi they believe na talagang etong pungsoy na to ay totoo. Imagine mo nga yung opisina. Dito lang opisina. Sasabihin lang nung feng shui master, hindi iyan yung tamang lugar ng iyong upuan. Sabi niya, dapat ilagay mo dito yung iyong lamesa. Inusog lang po yung lamesa. Magkano ang bayad sa kanya? 75,000 pesos. Nung pa yon? 2007 pa yon. I think 2006. Inusog lang po yung lamesa. 75,000 pesos. Feng Shui Master. Alam niyo kung bakit? Hindi. Inusog yung lamesa dahil bilang ikaw, no? Isang gumagawa ng plano, syempre dapat alam mo din yung mga bakit mo nilagay doon yung lamesa. Like for example, ngayon, sino pinakamagandang pwesto sa atin lahat? Ako. Ito yung the best position na kung talagang sa ating lahat. Alam niyo kung bakit? Kasi lahat ng papasok, makikita ko. Yun po yung ibig sabihin po. Kasi pag may pumasok sa likod mo, pwede kang paluin sa ulo. And that's the reason why they're doing feng shui. Yung thinking na ganung bagay na ang tawag natin doon is common sense. Amen? Like for example, nagtayo ka ng bawal daw ilagay yung toilet sa taas, sa ilalim kitchen o dining. Ganyan ang mga feng shui. Hindi nila i-explain yan. Bakit bawal? Hindi, sabi sa feng shui, bawal. Talagang bawal. Kasi po, pagka tumulo yung CR, tumulo sa kitchen, hindi ka kakain. Ito po yung totoong nangyayari sa mga... At yun lang, iusog mo lang, ang laki ng bayad, mga kapatid. Pero dyan, kaya nga tayo, hindi tayo naniniwala. Kaya po, wag kayo sa feng shui master magpagawa, arkitekto po. Hindi ko ina but praise God, alam niyo mga kapatid, hindi po 'yan yung ating So dapat sa Panginoon at sabi nga din diyan mga kapatid, the grassland of the wilderness become a lush pasture and the hillside blossoms with joy. Tingnan mo mga kapatid, the grassland of the wilderness. Ano ba yung pagkakaintindi niyo dito sa wilderness? Ang wilderness, dry ito. Para kang nasa disyerto, sabihin na natin disyerto o talagang walang source of provision sa ganitong area. As in, wala pong pero tingnan niyo na lang mga kapatid. Ang sabi ni David, but sabi niya dry wilderness became lush pasture. Sabihin nagkaroon talaga ng and the hillside blossoms with joy. So, sabihin, through this wilderness, nagkaroon ng source of provision. Like for example, tignan nyo na lang sa yung mga Israelites during that time, di ba? Nung time na wala na silang makain, di ba? Inalis sila ng Lord dun sa kanilang, di ba? Sa kanilang pagkakabondage sa Egypt. Inilabas sila. Tapos napunta sila sa wilderness. Wala silang makain. Di ba? Ano ginawa ng Lord? Alam natin lahat yan. Nagpaulan ng Coco Crunch. Nagpaulan yung mana, di ba? So yung mana daw na yon, sabi po, mga kapatid, dew. Yung dew, yung hamog. Na pagkayang hamog na yan, natuyo, nagiging flakes.
So meron ka ngayong cornflakes. Parang gano'n. Parang gano'n. Parang yun yung ano, no? So, yun yung lagi nilang kinakain for 40 years. Amen, mga kapatid. Kinakain nila yun. Yun ang madalas nilang, alam niyo yung time na dumating na sila doon sa Soyana. Alam niyo yung Soyana? Soyana sila doon sa Coco Crunch. Soyana sila doon sa Coco Crunch. Sabi nila, Lord, bakit? Pwede ba bigyan mo naman kami ng meat? O, yun. Nagpalabas ng... Imagine nyo, isipin natin, ito po ay lugar ng wilderness that there is no source of provision. Na wala kang makukuha dito. As in, para kang pumunta din sa disyerto, sa ano yung pinupuntahan natin? Kudra. Sa gitna noon, biglang merong lumabas na, yun nga, at biglang may lumabas na quail. Para lang sabi ng Lord, sige, ayan, ibinigay ng Lord yung pugo. Sabi nga, dyan daw nagsimula yung tuknening. Di ba? So, kaya yun, nasundan na yun, naging kwek-kwek na. No? Ang tuknening, di ba, yung maliliit pas? Itlog ng pugo na nilagay sa harina. So, dyan daw nag-start. So, ibig sabihin, really, the Lord is moving sa kanila during that time. Pero alam niyo, mga kapatid, itong mga Israelites, talagang masyadong stubborn po sila eh. Alam mo, even sa atin, ganyan yung natin eh. Ganyan yung pananaw natin. Sinasabi, the Lord is always telling us that I am the Jehovah Jireh. I am the one who's going to provide all your needs. Pero parang sa atin, pagka nagkukulang, parang feeling mo, parang wala na, sabi nga ni Pastor last week, takot ka pa doon sa katapusan ng buwan kaysa sa katapusan ng mundo. Sabi, alam mo yun? Kasi yung katapusan ng buwan, ang dami mong, si Judith, di ba? Ang dami si Judith lagi. Iba-ibang Jew, minsan meron pa nga si Jonah. Galing po kay Pastor. So, ibig sabihin, parang takot ka lagi. Or pagka dumating naman yung time na meron kang, pagkakataon na, alam mo yun, feeling mo, nakakasagana ka, or sabihin mo, feeling okay ang buhay, parang feeling mo, sa'yo lang lagi nanggaling yung bagay na yun. Amen? Ano yan? Na parang feeling mo, pagka okay yung buhay mo, wala kang problema, hindi mo na ako mag-church ngayon. Kasi may lakad kami ng barkada ko, o meron kaming pupunta na importanteng bagay na kasiyahan. Di ba? So, parang wala. Pero pagka meron kang problema, parang tingin mo, gusto mo lumapit lagi sa Lord eh. Di ba? Ginagawa mo Lord, ginagawa mo genie si Lord eh. Pagka meron kang wishes, gusto mo lang sasabihin mo, Lord, give me this or give me that. So, kaya nga po ito po yung ito yung babala or yung ni Moses sa kanila, no. Sabi ni Moses, sabi ng Lord sa kanya, ang natin dito, mga kapatid, is yung mag-ingat. Beware. Sabi ng Lord dito, you may say to yourself, sabi dyan, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. There is a tendency na kapag ka dumating yung time, parang feeling mo sa iyo nang galing ang lahat ng ito. Tingnan nyo, yung mga hinighlight natin. You, yourself, my hands, for me, puro me attitude. Ayan. Yung parang feeling mo sa iyo lahat ng galing ang bagay na ito. Amen? Pero alam niyo mga kapatid, ito lagi, sabi nga ni sabi ni Moses, but remember the Lord. Kasi yun, inano lang ni Moses sa kanila yun, para mag-ingat. Kasi may tendency na dadating ang time, makakalimutan mo ang Lord. Piling mo lahat ng pinaghirapan mo, lahat ng mo, galing sa sarili mong kakayanan. Amen? Kaya sabi ng Lord, sabi ni Moses, but remember the Lord your God, for He is the one who gives you the ability to produce wealth. Sa Lord po nanggaling ang lahat ng bagay na yan. The Lord is the one who gives us the ability to produce wealth. Kung wala kang abilidad na ibinigay sa iyo ng Lord, paano mo gagawin ang isang bagay?
Amen? Kaya yung iba, parang ang thinking nila na, honestly mga kapatid, during the time of pandemic, parang minsan kailangan talaga i-remain tayo ng Panginoon dito sa bagay na ito eh. Nung nawalan po ako din, nawalan ako ng trabaho, I remember, na rin ni Pasbam yan, nung nawalan ako ng trabaho din, maging kay Pasbam, parang feeling mo, because you are experienced sa iyong profession, tingin mo, you are, kumbaga, ahead kaysa sa iba na mag-a-apply, madali ka matanggap. Amen? Dahil ito yung aking portfolio ganda ng portfolio ko, meron pang pakita mo doon sa magugulat siya. Ito yung thinking Pero hindi po. Hindi ito yung nais ng Panginoon sa atin. Alam niyo kung ano nangyari? Okay, sige, in-interview nga ako. Nung interview, alam niyo mga kapatid, ang ganda. For 1 week pa lang. Uy, okay. Sige, ito yung sweldo, ito yung kakausapin ka ng HR pagdating na Pagdating ko, nagpa-pizza na po ako. Nagpa-pizza na ako. Nandun pa kami sa kila Ami, Kasi may interview ako. Okay daw, tatawagan daw Tapos alam niyo mga kapatid, biglang nagkaroon ng pandemic, walang nag-hire. Wala, ni isang nag-hire, as in talaga zero. Hindi lang walang nag-hire, ang dami nagtatanggalan. Amen? So hindi tayo pwede mag-rely kung ano yung meron tayo, kung ano yung capability mo. Kaya nga ito yung sinasabi ni Moses, nire-remind itong mga taga-Israel. And even the Lord is reminding us, it's not you. Kasi parang ang dating, sabi nga ng Lord sa kanila, sabi ng Lord, dahil sa inyo, hindi ba, sabi ng Lord sa kanila, hindi ba ako nga yung nagtanggal sa inyo dyan sa pagkakabandage sa Egypt? Tapos sasabihin nyo, dahil sa sarili nyong mga kamay, because of you, na nakuha mo itong bagay na ito. So minsan nawawala sa picture yung ating pong Panginoon. Amen? So, ito pong mga pinag-aaralan natin, mga kapatid. Yes, minsan merong time na parang ang dating, nakakalimutan talaga natin. Kaya nga ang unang tanong natin, do we really know the Lord? Do we really know God? Kasi parang feeling mo, parang nasa-set aside ang Panginoon pagdating ng mga bagay na ikaw ay nagkakaroon ng problema. Una, like for example, kung may pera ka, sabihin na natin, kung ikaw, ang tingin mo sa pera, pagka-close ang pera sa mukha mo, like example, ang pera mo is 100 dirhams na lang for, I think, 3 weeks. Sa pamilya nyo, 100 na lang yung pera mo in 3 weeks. Masyado ng close yung tingin mo doon sa 100. Lord, ano na ba gagawin ko dito sa 100? Punong-puno ka na punong-puno ka na ng worry. Paano kaya yung mga gastusin namin? Hindi na naman kami kakain ng 3 beses isang araw. So, masyadong closed yung iyong paningin doon sa isang bagay na, alam nyo, once you, kumbaga, nilayo mo itong bagay na ito, sinabi ni Pasbam, and then you magnify the Lord, makikita mo that God is really a generous God sa buhay natin. Kasi masyado tayo nakafocus doon sa, alam mo yun, yung kay Judith, masyado ka nakafocus doon sa, babayad na naman ako. Amen? Or minsan nakafocus nga tayo doon sa kung ano yung dapat na, pagdating dito, naku, katapusan na naman, sweldo na naman, tithes na naman. Magbabayad. Paano ngayon ako? Wawalan ako pagka nagbayad ako. So I mean, mga kapatid, kaya nga po, alam nyo, sabi dito, sabi po diyan, sa next verse natin, you did not, I cannot see. Ayan, ito to. Asan na ba ako? Ako? Yan, ito. Nawawala yung marker ko. Yan. Sabi sa Romans 8:32, He did not spare His own Son, but gave Him up for us all. So, ibig sabihin, how He will not also give, along with Him, graciously give us all things. So, kung yung anak niya, hindi nga niya, kumbaga, pinagkait sa atin, what more pa yung gusto mo, yung lahat ng bagay dito. So, ibig sabihin, God is really a provider, provision. Next is yung power, mga kapatid.
Sabi doon, you formed the mountains by your power and armed yourself with mighty strength. So, dito po, mga kapatid, yung power na sinasabi po dito ng Panginoon, yung kanya pong kakayanan, mga kapatid, na pangalagaan yung bagay na kung ano yung pinagkaloob niya sa'yo. Amen? Ito pa isa. Sabi niya dan, you quieted the raging oceans with their pounding waves and silenced the shouting of the nation. Parang sa kanya, dito po, kaya kayong proteksyonan ng Panginoon sa kahit na anong sitwasyon meron kayo. Kasi minsan tayo, siyempre, lumalapit tayo sa Panginoon, we're asking about healing, di ba? We're asking about provision, we're asking about... Sabihin, hindi po ano ang Panginoon na hindi kayang ibigay ang mga bagay nito. Amen? Isa pa, sabi po dyan, sa Malakay 3:10, ito na, yung sabihin natin. Sabi dyan, bring all the tithes into your storehouses. Lagi natin sinasabi to, there will be enough food for in my temple if you do, says the Lord of heavens. Hindi ko siya mabasa. I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take in it. Try it. Put me to test. Kumbaga, subukan nyo ako pagdating dito. Ito yung sinasabi. Pero alam nyo po ba, minsan napuputol tayo dito eh. Merong kasunod po yan, mga kapatid. Mas maganda yung kasunod. Ito yung kasunod yan. Kasi nga sila, mga farmer, ito yung I will prevent pest from your devouring your crops, and the vines in your fields will not drop their fruit before it's ripe, says the Lord Almighty. Kasi sa kanila, mga kapatid, pag kay farmer, ang numero unong kaaway, kalaban nila dyan, of course, yung mga peste. Di ba? Ikalawa, yung mga prutas na hindi pa hinog, naglalaglaga na. Ito yung kanilang problema. At alam nyo, sabi niya, bring the whole tithes. Minsan parang sa atin kasi, pag binigay natin yung tithes, like for example, nagbigay tayo 10, and then the remaining 90%, ito po yung igagawin ng Panginoon sa atin to protect the blessing na ibinigay ng Panginoon sa atin. Alam niyo kung bakit nagkakaroon ng pest sa atin? Kasi pag nagmisan, yung mga hindi nagtatize, pagpasok sa, proven na po, pagtanggap ng sweldo, alam nyo, para daw sibuyas. Habang hinihiwa, naiiyak ka. Di ba? Habang hinihiwa mo, kinakaltas mo, naiiyak ka. Dahil sa dami ng bayarin. Dami ng gusto mong Pero alam nyo ba kung bakit nagkakaganon tayo? Because we are not giving it what is due to God. Ito yung ito yung dapat po natin. Alam nyo, mga kapatid, proven yan. Na once you give, kasi sabi naman ng Lord, kung hindi buksan ko ang bintana ng langit para ibuhos ko sa iyo ang pagpapala. So ito po yung sinasabi ng Lord. At hindi lang yan. Iingatan ko yung remaining 9. Alam niyo, dito sa mundo talagang marami pong ino-offer ang kaaway. Like for example, dito sa Dubai, gaya na share natin, yung mga namumula pagdating ng summer sale, di ba? Pagdating ng DSF, ano-anong, di ba? Yun. Yung 11-11, di ba? Kung ano-anong sale, minsan kakabahan na lang ako pagka may nag-message ng tabi, ting! Yung code daw, yung code. Anong code? Natatawa yung mga nagtatabi. So, mga kapatid, ang gagaling ng mga marketing strategy ng mga marketers, di ba? Ang gagaling yan eh. Makita mo yung bilog, 75% off. Tapos, nakalagay sa ilalim, ang liit, on selected items. Ang galing, di ba? So, yung mata mo, tatawagin ka, uy, may 75% off, asukin na natin to. Ganyan yung mga strategy eh. Pero alam niyo mga kapatid, sabi nga, magaling yung dito eh. Hindi mo samayan. Pero ang dating,
kung hindi mo naman kayang bayaran, or ikakaskas mo sa credit card kahit wala kang pambayad at kulang yung iyong budget dun sa para lang mabili mo isang bagay dahil sale, wag na. Amen? Wag mo nang gawin. So yun po yung itinuturo sa atin na minsan, ito yung nagiging peste nung remaining natin doon sa ibinigay nating tithes. Amen? Kaya kung may sobra-sobra ka naman, o sabihin na natin wag mo isipin yung ano na naman yung bibilin mo. Itulong mo. Ibigay mo sa church. O yung mga pledges nyo, mga wala pa nag-pledge. May nag-pledge na ba? Pinapaalala lang po yung mga nag-pledge. I mean, mga kapatid, ito yung nais ng Panginoon. I will prevent pest doon sa remaining ng inyong Amen? Hallelujah. So, isa pa po, mga kapatid, sabi ng God, and my God will meet all your needs according to riches of His glory in Christ Jesus. Huwag kang mag-alala. Ibibigay ng Lord kung ano yung nais mo, kung ano. Basta't unahin mo lang siya. Amen? Hallelujah. Lastly, mga kapatid, ito pong mercy. Ayan. Mercy. Sabi po dyan, kung mapapansin nyo, inuna natin yung ilalim. So, balik tayo dun sa number 1 ng Psalm 65. Sabi dyan, praise is due to you, O God in Zion. And to you shall vows be performed. O you hear prayer, to you shall all flesh come. Alam nyo, ito po yung sinasabi natin, everything should be, the default is always pointing to who are we going to praise. To who the praises is due. Amen? Sa Panginoon. Sa Panginoon lamang po yung ating pong mga praises. And sabi po diyan, mga kapatid, isa pa pong natin, though, sabi diyan, we are overwhelmed by our sins, you forgive. Ang diyan is, pinatawad tayo ng Panginoon. Lahat tayo, hindi lang yung mga, kumbaga, lahat tayo ay pinatawad ng ating pong Panginoon. And, isa pa po, yan. So, sabihin, what joy for those who choose to bring near, those who live your holy courts, what festivities awaits inside your holy temple. So, parang, ang natin diyan, mga kapatid, sa atin bilang isang mananampalataya, ang focus natin dito is to glorify the Lord sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Amen? Hindi lamang po yan through financial. Yes, talking about generosity, pero hindi lamang po diyan nagtapos ang Panginoon, generosity dahil lamang sa material na bagay. Kaya nga hinuli natin yan Generous din po ang Panginoon to His mercy. Sa Kanya pong kaawaan, yung Kanyang mercy. Ano ba Tagalog? Habag, yan. Yung Kanyang habag. Dahil parang sinasabi dito na ang Panginoon ay, kumbaga, through Jesus Christ, pinatawad na tayong lahat. Amen? Hallelujah. And, isa pa po, sabi diyan, but now, sabi diyan, in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. Sino ba yung far off? Tayo yun. Once we are sinners. Amen? Tayo noon ay kaaway ng Panginoon. Kaya yung ibig sabihin ng far off Kaaway tayo ng Lord. Kumbaga, we are once pornographers, sinners, maraming bagay na hindi tayo kaaya-aya sa ating Panginoon. Pero ngayon, we have been brought near by the blood of Jesus. Tandaan po natin, ang Panginoon napaka-generous. Kasi kung hindi dahil sa Panginoong Jesucristo, sa tingin nyo, saan tayo pupulutin lahat? Amen? Isa pa po mga kapatid, for our last, sabi diyan, our salvation is the greatest expression of God's generosity. Kung sa tingin mo, ikaw ay saved, ito
yung number one generosity na ibinigay sa atin ng Panginoon. Yes, meron ka mang kotse o meron ka mang bahay, may magandang business ka man. Pero alam niyo mga kapatid, hindi ito po yung dapat maging focus natin. So minsan parang nagiging tendency natin na pagka meron tayong mga bagay na ito, feeling mo okay na ang buhay. Okay ka na. Wala ka ng problema. Basta may pera lang ako, okay na. Karamihan, ito yung nagiging ng tao eh. Pero alam nyo, yung kaligtasan natin, ang hindi matatawaran. Yung kaligtasan na yan, na ang pinagbayad dyan, walang iba kung hindi yung kaisa-isang anak ng ating pong Panginoong Diyos, which is the Lord Jesus Christ. Amen? So ngayon, sa tingin nyo, generous ba ang God natin? Ito yung pinag-aaralan natin. Taste His goodness and taste His generosity. Dapat alam natin, kilala natin ang Lord for us to experience His generosity. Tayo manalangin. Lord, we thank you once again, O Lord God. Thank you, Lord, for this wonderful night, O Lord God. Salamat po, Panginoon, sa mga salita, Lord, na amin pong napakinggan. Truly, Lord God, walang pagsidlan, Lord, ang amin pong kagalakan, O Lord God. Because once again, O Lord God, you remind us, O Lord God, that apart from you, we can do nothing. Lord, marami po kaming mga bagay, O Lord God, na ipinapanalangin, Lord God. Sometimes, O Lord God, we are focusing on the blessing, not on the blesser. Or we are focusing on the healer, or the healing, not the healer. Lord, patawarin mo po kami, Panginoon. Minsan nawawala po kami, Lord God, dun sa path, O Lord, na nais mong tahakin namin. Lord, lead us, O Lord God. Lead us once again, Lord, to the path of righteousness. And Lord, through this message na narinig namin, or how generous you are, O Lord God, that you gave your only Son for us to be saved. Lord, truly, it's a wonderful blessing sa amin lahat. Lord, ito pong mga bagay na to, yung mga material na bagay, Lord, it's a bonus for us, Lord God, for us to have these things, oh Lord God. And thank you, Lord God. Dahil alam namin, Lord, patuloy mo po kami i-bless, Lord God, for all things, Lord God. Hindi lamang po sa amin pong kaligtasan, but Lord, for us to know, Lord God, kung saan nanggaling ang blessing na ito, and for us to be a channel of blessing, O Lord God, to others. Magamit itong blessing na ito, Lord God, hindi lamang po sa amin pong pansariling kapakanan, but also, Lord, to share this blessing to those who in need. Father, once again, we thank you. We continue to give you praise and glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen.